kasama nung mga nag-akyat sa amin, si Sister Neneng, Sister Lita, at kasama ng aking pamilya. Hindi ko mapigilang hindi umiyak. Talagang grabe yung pasasalamat ko kasi dininig ng Panginoon yung aking panalangin at through Mama Mary, talagang ipinakita niya sa akin na, anak, nandito lang kami, nandito lang ako para sa iyo. At yun nga, mula nung inakyat sa akin yung mahal na ina at ibinaba sa akin, sabi ko, ito na yung community na pupuntahan ko. At yun nga, niyaya ako ng nanay ko na umattend kami ng Life in the Spirit Seminar. Dun sa Life in the Spirit Seminar, dun ko talaga nakita kung gaano pala tayo kamahal ng Panginoon. Kahit na siguro, lalo na ako makasalanan, lalo na ako ang dami kong pagkukulang sa Kanya, hindi na kayang isa-isahin kung gaano kalaki yung mga kasalanang nagawa ko. Pero dun sa Life in the Spirit Seminar, pinadama sa akin ng Panginoon kung gaano niya ako kamahal, kung gaano, hindi lang ako, kundi ang pamilya ko. At doon ko nasabi na, Lord, salamat dahil natagpuan ko na yung community na magagabay sa akin tungo sa buhay, na maayos ko na yung landas ko. At sa pamamagitan nga nung mga gawain ng community, sa prayer meeting, sa overnight vigil, at yung gawain nga ng Christ on the Block, ginampanan ko rin yun. At sa pagkakataong yun, habang ginagampanan ko yung mga gawain ng community, syempre nandun siguro yung mga pagsubok uli. Pakiramdam ko noon, hindi pa talaga ako totally magaling. At nung 2007 nga, nag-bleeding uli ako. At nung bumalik ako sa doktor, sabi nga, sa check-up ko, may mga bukol-bukol uli na nakita dun sa right ovary ko, na kailangan talagang operahan na ako. Dahil kung talagang, sabi nga ng doktor, wag na matigas ang ulo mo, ipatanggal mo ulito kasi baka ito na yung magiging sanhi ng kamatayan mo. At alam nyo, hindi na ako natinag noon, hindi na ako nag-alala noon, dahil sabi ko, Lord, ikaw naman ang dakilang magagamot, ikaw naman ang dakilang nagpapagaling sa amin, i-offer ko sa iyo. Total naman nag-serve na ako sa iyo, total naman ibibigay ko naman sa iyo yung aking sarili, ang aking time, ang aking talent, ang aking treasure sa iyo ibibigay ko. Siguro, pagagalingin mo ako. At doon nga, isang gabi nga, habang nag-pray over kami, talagang sobrang init yung nararamdaman ko sa katawan ko nung habang pinipray over ako ni Sister Des. At after nung aming overnight vigil, nag-CR ako, nagulat ako talaga, grabe yung pagkamangha ko kasi dun sa pag-CR ko, na ilabas ko lahat at naano ko na baka ito na yung mga bukol na inalis ni Lord. At alam niyo, from that night, kinabukasan, wala na akong naramdaman kahit anong pain, kahit anong sakit sa likod. Talagang nagpupulit, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang pinagaling niya ako. Hindi lang physical healing, kundi meron pang isang pinakamagandang ginawa sa akin ng Panginoon, yung family healing. Sa Davao del Sur ako lumaki hanggang nung nag-college kami. At habang lumalaki ako, nabuo sa isip ko na napakasarap pala ang buo ang pamilya. Na kahit, di ba, kasabihan sa mga Bisaya, kahit saging, basta labing. Yun yung na-implant sa isip ko na pag dumating ang panahon na ako'y mag-asawa, ganito rin ang gusto kong pamilya, buo. Kaming lahat na pamilya, kailangan naming tumira sa Maynila at na-stop yung pag-aaral ko. Isa rin yun sa mga dream ko na makatapos talaga ako dahil gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral. Kaso nga lang, nung dumating kami dito sa Maynila, naiba yung sitwasyon namin. At dito, yung focus ko sa pag-aaral, napalitan ng pagmamahal. Dahil na dito ko nakilala sa Maynila yung napangasawa ko. Kumbaga, nung nag-asawa ko, 19 years old lang ako. Siguro dahil sa kabataan ko, hindi pa ako masyadong matured. At yung asawa ko naman, talagang mabait siya, talagang mabait siya, kaso lang, siyempre may mga kahinaan yung tao, at ang kahinaan niya babae. Doon talaga siya napakahina.
Kaya hanggang sa nag-asawa kami, nagkaanak ako ng isa, dinagdagan ko pa ng isa. Dahil sa pag-hope ko na habang dumadami yung pamilya at mga anak ko, magbabago siya. Pero hanggang dumating sa punto na 4 na yung anak namin, lalong naging worst ang pamilya ko. Lalong, kumbaga nagsasama kami sa isang bahay, hindi na kami nag-uusap, hindi na kami nagkikibuan. Kasi kung tatanungin ko siya kung saan siya galing, kung minsan kasi umuwi siya sa bahay, sa isang linggo, 1 beses na lang. Di syempre tatanungin mo kung saan ka galing. Sasagutin niya ako, wala kang pakialam sa buhay ko, pakialaman mo yung sarili ko. Hanggang dumami nga yung anak ko at napilitan talaga akong kumilos sa paraan ko dahil sabi ko kung aasa ako sa asawa ko, wala talagang mangyayari. Dahil nga sa sitwasyon na talagang puro siya babae, hindi lang 1, 2, 3, 4, 5, napakadami. Lagay sa puso ko yung galit, puot, hinanakit at talagang pag nakikita ko siya, talagang galit na galit talaga ako dahil sa sitwasyon nga na parang pinabayaan kami financially, pinabayaan yung mga anak ko. Dumating nga sa punto na para bang ayoko na ganitong sitwasyon. Hirap na ako sa sitwasyon. Siguro sa sobrang dito ng isip ko, dito yung lahat ng sitwasyon dahil wala akong mapagsabihan noon. Kaya one time nagsimba kami, kasama ko yung 4 na anak ko, maliliit pa sila. Pero kahit na nagsimba ako, hindi pa rin buo sa loob ko yung pagsisimba, yung pagdadasal. At nung pauwi na nga kami, dun sa along Commonwealth Highway, parang naisip ko, ano kaya magpakamatay na lang kami, magpasagasa na lang kami. Akay-akay ko yung mga anak ko, sabi ko siguro ito yung solusyon para matapos na lahat, para wala akong marinig na sasabihin ng mga kamag-anak ko, walang marinig na, wala pa akong marinig na masakit na salita. Siguro ito yung pagkakataon na magpasagasa kami ng mga anak ko. Habang naglalakad kami, hinihila ko yung mga anak ko, tinitingnan ko kung yung may sasakyan na malaki at magpasagasa kami. Talagang may bumulong sa akin, what if kung isa man lang sa anak mo, what if kung hindi kayo mamatay lahat, what if kung may isang anak kang mabuhay or maimbaldado or sino mag-aasikaso. Kaya parang na-realize ko rin, oo nga, parang hindi solusyon para magpakamatay ako, para lang sa isang taong pakiramdam ko walang silbi, walang kwentang tao, walang malasakit. Kaya na-develop uli sa akin na, total, ganito lang naman ang sitwasyon. Sige,